At bago po ako mag-umpisa ay babatiin ko po kayo. Kumusta na po kayo? At sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. At ngayon ay kung bago ka pa lang sa akin channel, please mag-ano ka, i-subscribe mo. Kung panoorin mo yung aking video para mayroon kang masasagip na mga ano kung hindi mo pa alam, and then panoorin mo video ko para makita mo kung paano ko alagaan, paano ko mag-alaga ng aking mga collection na mga orchids. Okay, so ngayon update ko po kayo sa aking rinipot. Okay, rinipot po na nakahang. Okay, so yan po siya. So ngayon po ay ang aking i-share sa inyo ay kung paano po ako mag-alaga ng aking dendrobium. Kasi dati topic natin mga anosmum, mga phalaenopsis, kaya mga BC. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung aking pong rinipot. Okay, ang problema nandito ay hindi ko nakalagay kung kailan ko ito rinipot, itong aking dendrobium. So inom muna tayo ng kape mga basic ko, kasi siyempre yan naman ang ano natin pag walang kape hindi po tayo mabubuhay pag walang kape. Kaya totoo nga talaga yung kasabihan ng mga nasa media sa Facebook na ang mukha mo, ganito po yung itsura ng mukha ng mga mahilig sa kape. So siyempre magkape muna tayo bago tayo mag-umpisa. So mag-share muna tayo ng aking coffee. Ito po yung aking coffee. Okay, so gawin natin, inom muna tayo para malakas tayo mag-grrrt. So ngayon mga basic ko, ang ano ko kasi ngayon ay update ko po kayo at i-share ko po kayo. Okay, kasi minsan iba-iba rin tayo ng pag-alaga ng orchids. Okay, yung mga iba masiselan po yung mga orchids nila, kailangan either gagamit ka pa ng mga rubbing alcohol, ugasan mo muna yung kamay mo para hindi sila magkaroon ng bacteria. Well, tulad natin, wala po tayong budget na bibili ng mga rubbing alcohol. Basta important lang talaga alam natin na gaano malinis yung kamay natin, di ba? So ngayon pag-usapan natin ngayon tungkol sa dendrobium. Pero bago ko umpisahan yung dendrobium, ipapakita ko muna sa inyo yung aking pong rinipot. Ayan, pag nakikita nyo, pag once nadidikit na po yung kanyang ugat dyan sa uling na yan na linagay ko, pwede na po natin tanggalin ito. Kasi ito po, nakatali na yan na puti. Yan po yung pang support niya para po hindi siya matumba. So well, yan po binalot ko. Pag makikita nyo po yan, ang Kenya may bagong tubo po. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na pag ganyan, bagong tubo, iingatan natin yan, matubigan natin yung bagong tubo na yan. Kung maaari, dito lang natin banda siya basahin. Okay? Kasi once na matubigan yan, maaari po mamatay yan. Kasi ito pa, iba kasi yung alaga, yung nagpapatubo ka sa labas mismo. Okay? Tayo kasi nandito tayo sa loob ng bahay. Bali, itong area na to ay balkoni po to mga basic ko. Okay? So iba rin talaga yung pagdilig kapag dito sa loob ng bahay at saka sa labas ng bahay. Okay? So ngayon pag-uusapan po natin. Ngayon siyempre gamit natin ay uling. Okay? Siyempre hindi natin makikita kapag basa po yung uling. Kasi ang uling kasi madali lang yan matuyo. Matutuyo yan agad pag once na nahanginan. So hindi natin malalaman na basa pa po yung uling. Pero lagi natin tatandaan kung kailan natin sila diniligan. Okay, so
Ngayon, makikita naman natin sa kanila. Sa kanilang, kung okay sila, matataba yung mga, hindi ko nga alam ito tawagin sa Tagalog mga basic. Matataba yung mga kanila, tapos makikita mo naman na okay sila. Okay? So, ngayon, yun po yung pagkaiba ng pag-alaga po sa labas at saka sa loob ng bahay. Okay? Sa loob ng bahay kasi talagang kailangan talaga matindi ka. Kailangan talaga alert ka at kailan mo sila diniligan. Okay? So, kung hindi mo maalala, magsulat ka dyan, ilagay mo dyan sa kung saan. O di kaya sa pot nila. Okay? Maglagay ka kung itong araw na to, diniligan ko sila. Okay? Ganyan. Ang dendrobium kasi, minsan, may pagkataon din na siyempre nasisira dito sa ken nila. Ipapakita ko sa inyo mga basic. Okay? Ito mga basic ko. Ito. Okay? So, yan. Ito mga basic ko, buhay na buhay siya. Okay? So, nakikita nyo yan. Nakikita nyo dito, pinutol ko kasi dahil kinapako siya. Pagkapako po sa kanya, malambot po. Bali ginawa ko, di ba? Yan, pinutol ko, hindi ko muna siya rinipot mga basic ko. Kasi hindi pwede ito rinipot mga basic ko. Kasi once na mapasukan ng tubig yan, ito, mapapasukan ng tubig ito, ay maaari pong mamamatay yan, magyeyelo po yan. Pero ang gagawin mo, once na pinutol mo yung mga ganito, kailangan maghihintay ka muna, magdadry mo na siya bago mo siya i-report. So ngayon mga basic ko, nakikita niyo. Okay? So ayan, pinutol ko. Pero ang ginawa ko, hindi ko muna siya rinipot agad at dinudry ko muna siya. So dito ko siya linagay mga basic ko. Dito banda. Dahil ito nga, pag sa umaga na arawan po yan. Sobrang araw dito sa lugar na yan. Okay, so ang ginawa ko, ganyan na muna siya, di ba? So ngayon pag-usapan nga natin si dendrobium kasi sila yung kumbaga sa tao, nagtampo na po ang aking dendrobium kasi lagi na lang po si Phalaenopsis ang topic natin dito, sila anosmum. So well, yun po yung pagkaiba ng sa labas at saka sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay kasi ay kahit hindi mo padiligan yan, hindi naman yan mamamatay mga basic. Kundi tulad ng nasa labas na orchids dahil non-stop araw, ulan, siyempre, di ba? Ang nature kasi ng orchids mga basic ay nasa labas po, sa bundok po, sa mga bagatuinan, sa mga bundok po yan tumutubo. Okay? So kapag hindi pa po sila nauulanan, ay hindi pa po yan makainom ng tubig, hindi pa po sila madidiligan. So well, yun ang sabi ko, hindi po mamamatay yan. Kaya yung mga iba kasi mga basic ko, ginagamit nila cocohas, yung niyog. Okay? Tasin na niyog, ipang gamitan yan kasi nga tasin na niyog kasi mayroon siyang tubig. Okay, once na matagal na yung ng niyog na yan, ay meron pa rin naiiwanan na tubig sa loob niya, di ba? Hindi katulad ng uling na agad-agad yan na matutuyo. So ngayon, kapag nasa po sila, bundok po sila tumutubo, kapag wala pang ulan mga basic ko, ay hindi pa po sila madidiligan, di ba? So, yun yung lagi natin isipin. Yun yung nature ng orchids, okay? So, ngayon, nandito po sila sa loob ng bahay natin. So, hindi na niya kailangan araw-araw diligan mo. Bali, ang ginagawa ko sa akin, every 3 days po, kasi pag sobrang init naman po. Pag sobrang init po, every other day ko sila dinidiligan. Okay? And then, pag madiligan ko na sila, tapos, tatandaan ko kung kailan ko sila diniligan. So, pangatlo, ang dendrobium, mabubuhay po yan kahit nakaupo po sa tubig yan. Basta wag lang po wag lang mouse yung gamit nyo. Okay? Kung gusto nyo, ulingan, uling po yung gamit nyo, pwede po yan makaupo sa tubig mga basic. Okay?
wag lang yung coco husk. Okay? Kasi ang coco husk may tubig na po yan. Kaya maaari po magbubulok po yung kanyang ugat. Okay? Kasi may tubig na yan. Doon po magkukos ang ano nila, dead nila sa ano na yun. Hindi katulad ng mga uling na tingnan mo, hawakan mo dito. Oh, tuyo na. Di ba? Oh, tuyo na siya. Tapos, coco husk, pag hawakan mo sa ilalim, tusok mo yung kamay mo dyan sa ilalim, matubig yan. Kaya bakit yung mga iba ginagamit nila yung coco husk? Maganda naman ang coco husk pag nasa labas ka, inalagaan yung ano mo, orchids mo. Sa labas po. Kaya yung mga iba matataba po yung kanilang ano. Kasi si Dendrobium gustong-gusto po niya na mainit na temperature. Okay? Mainit po na temperature ang gustong-gusto ni Dendrobium. Tapos pangapat, nagsishare ko sa inyo, kung sakali man na magkaroon kayo na Dendrobium na magdidilaw po yung kanyang dahon, huwag po kayong mag-alala. Kasi tulad ng sinabi ko, naninibago po sa temperature. Kasi alam nyo, ang orchids tumutubo dyan sa mga bundok-bundok na yan. Malamig kasi ang bundok di ba? Madilim yung bundok tapos malamig. Humid pa sa loob ng mga damakayo. Kasi nakapunta na ako sa bundok kasi doon kami lagi pupunta sa mga bundok-bundok. Pero wala akong alam tungkol sa orchids ng panahon na yun dahil bata pa ako. Pero may naaamuya po na mabango. Kaya itong mabango, kasabihan sa amin, once na nasa bundok ka, makaamoy ka na mabango, huwag mo nang pansinin. Yun yung ano namin. So, hindi ko pinapansin. Pero basta naamoy ko talaga mabango. Siguro orchids na yun, pero wala pa akong alam dahil bata pa ako. Ngayon ko lang nalaman. Meron pa lang orchids. So, ngayon, yun na nga mga basic ko. Si orchids, kapag wala pong ulan, dyan sa bundok na yan na pinagtutubuan nila, hindi pa po sila makainom ng tubig, hindi pa po madidiligan yan. Bakit nabubuhay si orchid sa bundok? Okay? Bakit po? Kasi po, yung dinidikitan po nila na kahoy, ay may tubig po yan. Okay? Doon sumisip-sip si orchids sa mga kahoy na tinutubuan nila. So, kaya po, doon kumukuha sila. Either, bakit nabubuhay yung orchid sa bundok? Minsan, isang buwan walang ulan, di ba? Kasi po, yung sa ilalim ng bundok kasi hindi mainit yan, tapos humid pa. And then, matubig pa yung nadidikitan nila, tinutubuan nila. So, kaya sila hindi namamatay. So, ngayon, meron ako nabasa, meron ako nakita na ano po bang ginagamit mo, bakit matataba po yung orchids niyo, matataba po yung ito niya mga Kenya. Ito. Siyempre kasi naarawan yan sa labas. Tapos maganda yung pagsipsip nila ng tubig, mga basic ko. Kumbaga pag maganda yung sagip ng araw. So, kaya po tumataba yan. Ibig sabihin, tumataba sila, masaya po sila. Okay? Ngayon, tulad ng sinabi ko, may papakita ko sa inyo na aking orchids na Dendrobium. Okay? Ano po bang pagkaiba? Ito kasi ay bago ko lang to bago ko lang to di-report, nakita nyo na ang saya-sayanan niya. So, ito po yung sabi ko sa inyo na kulang po sa tubig yan. Pag once na ganyan po, yung ganyan po yung Kenya na pagkubot, anong sabi sa Tagalog, yung ganyan, kumakalbot po yung niya, ibig sabihin po mga basic ko, kailangan po niya ng tubig. Paano po natin matutulungan yan mga basic ko? Ang gagawin po natin dyan sa kanya ay paupuin po natin siya sa tubig. Okay? Para po sisip-sipin niya yung tubig and babalik siya dati. Tataba po yung kanyang ken. Okay? Tulad niyan mga basic ko. Kaya nakikita nyo? Dito. Kung makikita nyo dito, papakita ko sa inyo para may idea kayo. Ito, nakaupo po yan sa tubig mga basic. Kaya tingnan niyo, bumabalik po yung kanyang taba.
Oh, di ba? So, ito po, kulang po ito sa tubig mga basic ko. Yan. Ang gagawin natin dyan ay paupuin natin sa tubig mga basic ko. Dapat sana ang title ng aking video ay paupuin sa tubig. So, well, ngayon, yun po yung tamang pong pag-alaga. Okay? Huwag kayo mag-alala, hindi po ma-overwater yan. Basta uling po yung gamit niyo. Okay? Mga basic ko. Kapag uling ang gamit niyo mga basic ko, hindi po kayo mag-alala na ma-overwater yan. Okay? Hindi talaga ma-overwater yan. Basta mas gaganda pa po yung tubo niya mga basic. Okay? So ngayon, ipapakita ko sa inyo mga basic ko improve niya. Ito kasi yung akin noble. Ito yung akin noble. So nakikita nyo, may tumutubo na. Ayan no. Okay? Tumutubo na panibago. Dalawa na naman. Ito binili ko ito kiki lang. Mga basic ko ganyan kiki. So may tumubo na naman na dalawa. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na ingatan po natin yan na madidiligan yung bagong tubo po kasi mamamatay yan. So well, anyway mga basic ko, ito po, huwag natin patagalin pa yung ating video at ito po mga basic ko, ay nakaupo po yan sa tubig mga basic ko. Kaya nakikita nyo? Oh, nakikita nyo dito? Napakaganda po ng tubo niya mga basic ko. Ayan. Oh, di ba? Oh, ngayon, doon sa kabila, okay, kasi nga okay naman din yung Kenya. Oh, kita niyo mga basic ko, sumisip-sip po siya ng tubig. Yan po yung tamang pagdilig po sa kikis, bagong kikis. Oh, ngayon, ito na naman ang pag-usapan natin. Dito na naman tayo. Ito po ay si Dendrobium. Ito po ay nakapot po sa coco husk. Okay? Ayan. Di ba? Oh. So, ayan. Nakaupo po siya sa tubig pero konti lang po yung tubig niya. Ayan no. Konti lang po. Hindi katulad nito na marami kasi uling to eh. Uling po to. So, ang pagkaiba kung bakit ito si husk ay konti lang ang tubig niya, gawa na nga ng ayaw natin na ma-overwater mga basic ko. Oh, ngayon, pag-usapan na naman natin yung kanyang dahon. Bakit po ba ang orchids ay dumidilaw po yung kanyang dahon? Depende po yan mga basic ko. Pangalawa, pang-isa, noong binili ko itong mga basic ko ay hindi ganyan. Wala pong dilaw dito. Okay? Hindi natin sasabihin na overwater yan mga basic ko. Lagi ko po sinasabi sa aking video, kapag ang orchids naninilaw po yung kanilang dahon, ito naninilaw po, ibig sabihin po yan mga basic ko, naninibago lang po yung lugar. Kumbaga, noong pinanggalingan ito, ay medyo maganda yung sagip ng araw. Dito kasi sa loob ng bahay mga basic ko, ay hindi masyadong, kasi ginagamit lang natin ay solar mga basic ko. Ito lang yung ginagamit natin. Medyo mainit din yung solar ng kondo. Ayan po yung ginagamit natin para po mailawan si Dendrobium. Okay? So, pang-isa po, lagi po natin hahawakan yung Kenya kasi malay mo baka po malambot na yan. Okay? Pero hindi po yan nanggaling dahil malambot po yung kanyang Ken. Hindi po nanggaling yan kundi yung temperature po ang inaano ni Dendrobium. Nangingiba po yung kanyang, kumbaga sa tao, kahit sa tao naman ay mangingiba po yung pakiramdam niya kapag natutulog ka sa ibang bahay. Ito kasi, siyempre dito sa loob ng bahay ay minsan mainit mga beses. Hindi tulad ng nasa labas ay grabe, kahit mainit yan pero may hangin, di ba? Dito, wala. Mag-electric fan ka muna bago may hangin, okay? So, ganoon yun. Kaya, magtataka po kayo. So, ngayon, pangatlo, si Dendrobium, pag nasa tama po ang edad niya, kumbaga sa tao, menopause na, okay? Mamumulaklak talaga yan mga basic ko, ang Dendrobium. Yan po yung kagandahan ng Dendrobium. Mamumulaklak yan kahit pagtama po yung edad nila. Kumbaga sa tao, nasa 40, ganoon.
mamumulaklak na yan sila. Okay? Either bibigyan mo ng fertilizer yan, kung hindi, mamulaklak talaga yan mga basic ko. Okay? So, yan. Yan ang kagandahan ni Dendrobium. Okay? So, hindi katulad ni Phalaenopsis, nahihintayin mo muna yan pag medyo malaki na bago mamumulaklak yan si Madam. So, ito kasi, once na nakaedad na to si Madam Lover, ay talagang bibigyan ka ng flower. Ito po ay magbibigay ng flower yan as soon as possible. At saka ito rin po. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, kapag ganyan po yung mangyari sa nyo, lagyan nyo po, ibabad nyo po siya sa tubig. Mayroon akong ipapakita sa inyo. Okay? So, kung maalala nyo mga basic ko, ito na po yung aking ipapakita sa inyo. Okay? Ito po ay lagi po nakaupo sa tubig. Yan bakit po? Kasi nga po, tulad ng sinabi ko sa inyo, ay hydrate, yung parang, kumbaga sa taong, na po siya kasi sobrang payat po ng kanilang kinek. Kita nila ka-survive sila. Diba? Meron na doon na flower yata. Spike yan mga basic ko. Yan, nakikita niya? Ayan. Ito po spike yan. Yan, may spike na po siya. So, yun ang sinabi ko sa inyo. Ang sea orchids, gustong-gusto po niya na nakaupo yan sa tubig. Si Dendro. Okay? So, ito, namumulaklak na yan. Ayan, pinutol ko na. So, ito yung pag-asa natin bagong tubo. Yan yung kagandahan niya. Pag kahit bata pa yan, ay mamumulaklak talaga. Matanda na, mamumulaklak yan talaga siya. So, yun yung kagandahan ni Dendrobium. Tapos, si Dendrobium, tulad ng sinabi ko, wag nyo siyang i-overwater. Kasi, kapag gamit naman nyo ay kukuhas, wag nyo i-overwater mga basic ko. Okay? Kasi sayang. Tapos ngayon, ang sarap sa pakiramdaman mo yung pag lumabas ka, napaka green na green nila. Diba? Ngayon, pag may sakit naman po yung orchids nyo, ay isa-separate nyo po sa mga healthy. Okay? Pag makikita nyo dito mga basic ko, ayan po yung binili ko na orchids. Okay? So, ayan. Supposed to be nakahang to mga basic ko, pero hindi ko siya hinang. Nilagay ko po dyan sa pot na yan. So, let's see. Kapag masaya siya dyan, hindi po natin tatanggalin. Madali lang po patubuhin kahit sa kahoy. Lupa yan, tutubo yan eh. Okay? Ayan. Maliit pa po yan eh. Kiki pa po yan. So, let's see kung anong flower yan. So, well, ito po si anosmum mga basic ko. O, diba? May tumubo na po doon. O, makikita niya. May maliit na tumubo doon. Baby pa. So, yan. So, yun yung kagandahan ni anosmum. Okay? Madali lang yung patubuhin. Hindi katulad nitong sila Dendrobium. Maghihintay ka pa muna ng 1 month after magpa-flower yan. At kagandahan pa ni Dendrobium ay walang season yan. Walang season yan. Anytime, anywhere, magpa-flower talaga yan, mga basic. Magbibigay talaga yan sa inyo mga basic. Tapos yun po yung sinabi ko na kapag gusto mo po sila healthy, ay lagi mo i-technique yung paano mo sila diligan. Okay? Ngayon, bumalik na naman po tayo sa dati dahil pinarami na naman natin yung ating orchids. Let's see. Kasi medyo mahal talaga mga basic ko bumibili ng orchid. So, meron pa akong order nasa on the way pa dalawa. So, siguro baka darating yung ngayon yung isa. So, ipapakita ko rin sa inyo. So, yan mga basic ko. Yan yung binili ko sa Lazada. Kay Katrina, kay Carmena. So, yun yung ma-recommended ko sa inyo. Kung talagang gusto nyo ng legit, kung gusto nyo ng legit na dealer, seller, doon kayo kay Katrina, kay Carmena. Kasi totoo talaga sila. Hindi sila bugos, hindi sila fake. So, ayan. Makikita niyo mga basic ko. Ang pagkaiba kasi ng dito sa loob
patubo sa loob, ay ang ano lang po sa kanila ay ilaw. Yan po. Yan po yung gamit po sa kanila. Ilaw po. O, nakikita nyo? May tumubo na po. Ayan. O. Diba? May tumubo na po. Ayan. Nakaupo po yan sa tubig. Okay? O. Kita mo? Lumabas po. Panibago na naman. Lahat ito sa taas, mga beshi ko. May bagong baby yan, mga beshi ko. Sila din. Napakataba po ng kanilang ano. Depende lang po sa pag-alaga yan, mga beshi ko. Kaya hindi po ma-overwater yan, mga beshi ko. Yan po yung gustong-gusto ni Tindrugi, makaupo sa tubig. Kaya mga iba kasi, iba-iba rin po tayo sa pag-alaga. Wag lang yung Phalaenopsis, mga beshi ko, makaupo sa tubig yan. Ayaw nila po na makaupo sa tubig si Phalaenopsis kasi maaari po mamamatay yan, mga beshi ko. Ay, papakita ko po sa inyo ito. Ito po ay tinusok ko lang. Nakikita nyo? May bago na pong lumabas na ugat. Okay, so yan. O, diba? Maganda talaga yung tubo nila. O, diba? Green na green. Parang pakiramdam mo nasa bundok kayo. Pag tuwing nakikita ko yung mga tubo nila na green, na pakiramdam ko na sa Palawa ko, nasa bundok ako. So, nandoon naman yun. Doon nakalagay si Columbia dito banda. Okay, so yan, ito na po yung linagyan ko ng ugas ng uling, mga beshi. Ito, diba, napakaganda. So ito naman si gardenia, may flowers na. Tapos ito, magbubuka ka na yung kanyang flowers, pero hindi ko po alam po ng kulay yan. Makikita po natin, mga beshi ko. Ngayon, napakabilis po ng tubo nila, mga beshi ko. Ayan. May baby yan. Tapos ito po yung galing kay Carmina. Ito po yung mga bigay-bigay niya. May binibigay. Tingnan mo. Maganda po yung kanyang tubo. O, diba? Ang dami po niyang ugat. So, ito naman po yung pinatubo ko. Ito. Okay? And then, yan. Makikita niyo, mga beshi ko. Lumabas na rin. Bagong suwi po yan, bagong tubo po, mga beshi ko yan, no? Yan po yung iingatan natin na mapasukan ng tubig yan. Okay, ito. Tsaka kita nyo, ang alam ko dito yata pula. Kung hindi ako magkamali, pula po itong, kita nyo, napakataba. Yan po yung ingatan natin na ma-overwater. Tapos ito pa po, mga beshi ko, napakataba po, diba? Yan yung ingatan natin. Tapos nandito na po yung anus mo ko, napakahaba po ng tubo niya. Ayan. Hanggang baba na yan. Okay? Pinalaki ko yan. Yan yung pag-asa natin. Once na matanggal itong ano niya, matanggal ang dahon niya, mamumulaklak na po yan siya. So, nandoon po yung mga iba. Kita nyo? Napakaganda po ng tubo niya. Yan, saka yan, at saka nandoon sa taas. So dito, ito naman si dancing baby. Yan. Okay? So yun ang sabi ko sa inyo. Kung gusto nyo po na tulungan po si Dendrobium, paupuin nyo po sa tubig. Huwag kayo mag-alala, hindi po yan ma-overwater yan, mga beshi. Don't worry. Hindi ma-overwater yan. Maniwala lang kayo sa akin. Okay? So, yan. Hanggang dito na lang. Sana po may natutunan kayo dahil lahat po tayo ay gustong-gustong mag-alaga ng orchids. So, sana po hindi kayo magsasawa panoorin at maraming salamat po doon sa aking mga nagka-followers sa akin at doon po sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you very much. God bless all of us and sa inyo rin. Bye-bye po.